ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagpapasensya kahit na gaano tayo kasakit sa ulo sa ating pamilya ay matuturing na isang biyaya. Pero hindi lahat ng tao ay merong mahabang pasensya, kaya wag natin itong sasagarin. Ikaw kabarangay, mapagpasensya ka ba? Dear Papa Dudut, may kasabihan na iisa ang puno ngunit magkaiba ng bunga. Yun kasi ang eksaktong tampok ng aking kwento na pinadala sa programa ninyong Barangay Love Stories. Naisipan kong sumulat para ibahagi ang istorya ng aming pamilya ni Ate Joanna. Pero bago tayo dumako doon ay magpapakilala muna ako sa mga kabarangay natin. Ako nga pala si Giselle, 30 years old at taga Mandaluyong. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho ako bilang virtual assistant at ako na rin ang tumatayong guardian sa aking pamangkin na kaisa-isang anak ni Ate Joanna. Kung paano yon nangyari ay matutunghayan ninyo sa aking kwento. Magsisimula ang lahat noong mga teenager pa lamang kami, Papa Dudut. Isang taon lang naman ang pagitan ng mga edad namin ni ate pero hindi kami masyadong close. Dahil magkaiba kami ng ugali. Baka po tumaas ang presyon ninyo niyan eh. Tama si Giselle. Baka mamaya sisihin niyo pa kami pag napano kayo dyan. Paano hindi ako magagalit ng husto puro ka bulakbol? Kung todo hingi ka pa naman ng baon sa amin tapos malalaman namin ng mama mo na hindi ka pala pumapasok sa eskwelahan? Siguro, sinumbong ako sa inyo ni Giselle, no? Hoy Giselle, kahit kailan napaka-epal mo talaga. Wala akong ginagawa sa'yo ah. Giselle anak, matagal mo na bang alam na nagbubulakbol lang ang ate mo? Po, naku hindi po. Niayaw nga akong kasabay ni ate pag pumapasok sa eskwelahan kaya hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Pwede ba, Segunda, wag mo na ngang idadamay dito si Giselle. Alam naman natin pareho na matinuyang anak natin yan at ito lang namang si Joanna ang pasaway at sakit sa ulo eh. Oh, edi si Giselle na ang anghel at ako na ang demonyo. Ate, huwag mo na nga sagot-sagutin si Papa. Sip-sip ka talaga. Pwede ba, Joanna, imbis na pinagdidiskitahan mo yung kapatid mo na di hamak na mas matino kaysa sa'yo, ayus-ayusin mo yung pag-uugali mo. Baka nakakalimutan mo na hindi lahat ng kabataan na gustong mag-aral, nakakapag-aral. Maswerte nga kayong magkapatid kasi ginagapang namin kayo ng mama ninyo para makapagtapos. Tapos magbubulakbol ka lang sa eskwelahan? Tama ang papa mo anak. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka pumapasok sa klase nyo? Tsaka bakit ka nagsisinungaling sa amin? Ayoko na kasing mag-aral eh. Kayo lang naman pilit ng pilit sa akin na pumasok sa eskwelahan. O anong gagawin mo kung hindi ka mag-aaral? Sige nga. Ano nga ba? O kita mo na. Wala kang maisip kasi wala ka namang isip. Sobra naman po kayong magsalita. Pa, huwag niyo naman pong pinagsasalitaan ng ganyan si ate. Ginagawa naman po niyang makakaya niya. Anong sinasabi mo dyan, Giselle? Puro nga bagsak tong mga grado ng ate mo. Asan dito yung ginagawa niya makakaya niya? Sige nga. Sorry na lang kayo. Kasi di ako sing talino ng paborito niyong anak. Sayan lang talaga ang makakaya ko eh. Sagad na yan. Wala na akong magagawa kung binagsak ako ng mga profesor ko. Joanna naman, paano mo nasasabi ang bagay na yan? Para kang walang pagpapahalaga sa pagsasakripisyo namin sa inyo ng papa mo. Ano po ang gusto niyong sabihin ko? Nag-sorry na naman ako, di ba? Gusto niyo ba? Lumuhod pa ako sa inyo at magmakaawa na patawarin niyo ako kasi bumagsak ako sa klase? Hindi naman sa ganon, anak. Hindi ka lang pala bulakbol sa klase at walang pagpapahalaga sa amin ng nanay mo. Bastos ka rin talaga, Joanna! Ate, please. Huwag ka na kasi mga tuwiran. At bakit hindi?
Sa lagay na to papayag na lang ako na pagtulungan nyo, ganon? Aba, sumusobra na kayo! Hindi ka naman namin pinagtutulungan eh. Saan naman galing yun? Sa akin lang! Yun kasi ang nakikita ko Lagi kayong nagkakampihan laban sa akin. Kawawa naman tuloy ako. Hindi yun ganon. Pinagsasabihan ka lang namin ng papa mo. Pwes, magsawa naman kayo! Paulit-ulit na kasi kayo! Arnulfo! Bakit niyo ako sinampal? Nagtatanong ka pa talaga? Napakabastos mong babae ka? Akala mo siguro mapapalagpas ko ang kalapastanganan ng bibig mong yan, ano? Pues ipapaalala ko lang sa'yo na nasa pamamahay kita at mga magulang mo kami. Kaya wag mo kaming kakausapin ng pabalang. Papa Dudut, galit si ate sa mga magulang namin. Dahil pinapakialamanan siya sa mga bagay na ginagawa niya at pinaghihigpitan ng lubusan. Pero naiintindihan ko naman na concern lamang sa kanya sina mama at papa. Kaya lang matigas na talaga ang ulo ni ate kahit na noong mga bata pa lamang kami. Pero hindi naman masamang tao ang ate ko, hindi lang talaga kami magkatulad ng ugali at prinsipyo sa buhay. Mahiyain ako samantalang makapal naman ang mukha ni ate Joanna. Mahina ang loob ko at malakas naman ang sa kanya. Madaldal siya samantalang tahimik lamang akong klase ng tao. Dahil sa mga pagkakaibang yon, mas naging paborito ako ng mga magulang namin dahil hindi ko raw pinapasakit ang kanilang mga ulo. Sa kabilang banda ay may malasakit pa rin naman ako sa kapatid ko kaya sinubukan ko siyang kausapin at payuhan kahit na ako ang bunso sa aming dalawa. Naniniwala kasi ako na wala naman yon sa kung sino ang mas matanda o mas bata. Kaya lang nagalit lamang sa akin si ate Joanna at tinawag akong bida-bida. Kaya para hindi na ako ma-stress lalo ay hinayaan ko na lamang siya sa kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Anong sabi mo, ate? Bingi ka ba o ano? Kainis ka paulit-ulit tayo. Hindi ako bingi pero nagulat ako eh. Sabi ko, buntis ako. Ate, seryoso ka ba talaga dyan? Oo nga. Tingin mo sa akin nagbibiro wala namang nakakatawa ha? Malamang seryoso ako. Teka, kunin ko sa drawer yung pregnancy test ko para maniwala ka. Ginagawa mo pa akong sinungaling Diyan ka lang kukunin ko lang. Hindi kita ginagawang sinungaling, ate. Hindi lang talaga ako makapaniwala na. Oh, ito. Nakita ko na. Ayan, tingnan mo. 3 beses ko pa inulit yan para makasigurado. Dali, tingnan mo. Shucks. Buntis ka nga. Sabi sa'yo Bakit parang ayos lang sa'yo? Hindi ka ba nag-aalala? Anong hindi? Mukha lang akong di nag-aalala. Pero natatakot na talaga ako lalo't pag nalaman to nila mama at papa. Naku, lagot ka talaga sa kanila, ate. Lalo na kay papa. Wow! Salamat sa pagpapalakas ng loob Hala, sina mama at papa na yata yun. Teka, pagbubuksan ko lang sila ng pinto. Ma! Pa! Nandito na pala kayo? O bakit parang nakakita kayo ng multo? Po! Naku, hindi po Natagalan kami ng papa mo sa pag-grocery kasi ang haba ng pila sa cashier. Tapos itong tatay nyo napaka-mainipin. Giselle, kunin mo nga itong mga pinamili namin at dalhin mo ron sa mesa. Bumili na rin kami ng hapunan natin. Sige po, ma. Ay, makaupo nga muna. Nakakangalay tumayo sa mahabang pilang yon. Oh, Joanna, anong ginagawa mo dyan? Po? Wala po. Anong wala? Saka himala, nandito ka yata sa bahay dati-rate lagi kang ginagabi umuwi. Huwag mong sabihin na may sakit ka kaya bigla kang umuwi ng maaga, ha? Ay, may sakit nga po si ate.
kanina pa di maayos yung pakiramdam niya eh. Hoy, Giselle! Napakadaldal mo talaga. Bakit? Totoo naman, di ba? May lagnat ka ba, anak? Wala po, Nay. Pero tama po si Giselle. Hindi po maayos ang pakiramdam ko. Ano ba kasing nangyari? At saka ano ba yung hawak mo? Ha? Wala po. Anong wala? Ako nga huwag mo pinaglololoko, Joanna. Baka gusto mong tamaan ka. Sige ka. Ano nga ba yan ha, Joanna? May sasabihin po sana ako sa inyo ni Mama. O ano yon, anak? Pero pangako nyo na hindi po kayo magagalit. Depende kung ano yung sasabihin mo. Ano ba kasi yun? Buntis po ako. Ano? Anak ka naman ng lintik, Joanna. Wala ka na talagang ginawang matino. Huminahon po kayo pa! Pa, baka mapano po kayo eh. Paano ako ihinahon napakasira ulo nitong kapatid mo? Nung nakaraan lang nalaman namin ang nanay niyo ang ginagawa niyang pagbubulakbul sa klase at pagsisinungaling sa amin. Tapos ngayon sasabihan niya kami na buntis siya. Napakapasaway mo talaga, Joanna. Wala ka nang dinala sa pamilyang to, kundi sakit ang ulo. Buti ba lumayas ka na? Pa naman! Maawa kayo sa akin! Bakit? Naawa ka ba sa amin ng nanay mo? Arnulfo, wag mo naman palayasin ang anak natin! At bakit hindi? Masyadong sungay lang anak mong yan. Sarili lang din niya ang sinusunod niya, kaya ngayon, matuto na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Papa Dudut, sinubukan kong mawala ng pakialam sa ate ko pero noong sabihin niyang buntis siya at kamunti ka nang itakwil ng mga magulang namin ay naawa at nakisimpatya agad ako sa kanya. Kinausap at pinigilan ko nga ang papa namin na palayasin siya sa bahay lalo't wala naman siyang mapupuntahan at baka mapahamak pa siya sa labas. Dahil sa pakiusap ko ay nakumbinsi ko naman ang mga magulang namin na huwag nang itakwil si ate. Pero galit pa rin sila sa kanya. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil masakit talaga sa ulo ang ginawa ni ate Joanna. Ewan ko ba naman sa ate kong yon kung saan niya nakuha ang lakas ng loob para pumasok sa isang bagay na hindi naman siya handa at labis din naman niyang pinagsisihan sa huli. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nag-decide si ate Joanna na buhayin ang baby na nasa sinapupunan niya. Pero hindi yun naging madali dahil masela ng pagbubuntis niya. Hindi kasi makapit ang baby niya. Kami ni Mama ang kasama niya sa pagpapatingin sa doktor. Sobra talaga kaming na-stress at nag-worry para sa dinadala niya. Pero hindi nagtagal ay naging okay naman si ate at noong tuluyan na siyang nalayo sa disgrasya ay saka lamang kami napanatag. Dahil nga lumalaki na ang tiyan ni ate ay nagpasya siyang huminto sa pag-aaral. Nahihiya na raw kasi siyang pumasok gayong pinagtitinginan at pinag-uusapan na siya ng iba niyang kaklase. Sa bahay ay nagbuhay prinsesa ang ate ko. Dahil sa kanyang kondisyon ay kontodo asikaso kami sa kanya. Lalo na ako. Kaya lang minsan ay napapansin ko na sinasamantala na yon ng magaling kong kapatid. Halimbawa, kahit na madali naman para sa kanyang gawin o kunin ang isang bagay, ay iuutos niya pa talaga sa akin. Hindi nga nagtagal ay sinilang ni ate ang kanyang baby at nagdala yon ng labis na saya sa aming pamilya. Kahit nga si Papa, nung una ay walang kaamor-amor sa bata ay bigla na lamang naging magiliw sa kanyang apo. Mabilis na lumipas ang ilang taon. Nakatapos na ako ng pag-aaral at nagkatrabaho. Katulong na ako ni Papa sa pagtataguyod sa aming pamilya, lalo't nakafocus lamang si ate sa pag-aalaga sa baby niya. Nag-live-in na rin pala sila ng boyfriend niyang si Mike sa bahay. Kaya lang meron akong natuklasang hindi magandang pag-uugali nito.
Siguradong matutuwa si Ate Joanna sa mga damit na binili ko para sa anak niya. Ang mumura tsaka ang cute-cute. Halika nga rito. Tuturuan kita ng leksyon. Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo ako! Ate! Ate Joanna! Giselle! Giselle, tulungan mo ako! Hayop ka, Mike! Ano ginagawa mo sa ate ko? Iwan mo siya, walang iyak ka! Aray! Aray ko! Giselle! Tigilan mo nga ako! Ka! Ano ginagawa mo sa ate ko? Huwag kang makialam dito, ha? Hindi ka kasali dito! Anong hindi kasali? Ate ko yung sinasaktan mo! Okay ka naman sa sinasaktan. Tinuturuan ko lang naman siya kung paano magluto ng maayos. Ang tanda-tanda na kasi nitong ate mo, hindi pa rin marunong magluto. Kung hindi sunog, walang lasa. Alam mo namang hindi ako marunong magluto, di ba? Kaya nga tinuturuan kita, di ba? Hindi mo siya tinuturuan eh. Sinasaktan mo siya. Hindi naman hihingi ng saklolo at iiyak yung ate ko kung hindi mo siya inaagrabyado. Isusumbong kita sa mama namin. Asa na ba siya? Ma! Mama! Wala si Mama rito, Giselle. Umalis siya, may pinuntahan. Kami lang ni Mike ang nandito tsaka yung anak namin. Ang OA mo talaga, Giselle, no? Magsusumbong ka pa talaga sa nanay mo, wala naman akong ginagawang masama. Hindi ka ba nakikinig? Gusto ko lang kumain ng masarap. Bakit hindi ikaw magluto para sa sarili mo? Bakit kailangan mo pang utusan ng ate ko? Hindi nga yan magkanda ugaga sa pag-aalaga sa anak niya. Baldado ka ba? Hindi ka ba marunong magluto mag-isa? Di magawain nyo naman yan. Kayong mga babae. At ang mga babae, dapat pinagsisilbihan ng mga lalaki. Hoy! For your information, wala na tayo sa sinaunang panahon para sa kaisipan mong ganyan. Katamaran na yung pinaiiral mo at namimisikal ka na rin. Ay, sabihin mo ate, ngayon ka lang ba sinaktan ng lalaking to? Maraming beses na rin. Anak ng tipaklong naman, no? Ang pakasumbongera mo talaga, no? Bakit? Totoo naman ah! Sinasaktan mo naman talaga ako! Sinusuntok, tinatadyakan, sinisipa! Lahat yun tiniis ko! Lahat yun sinarili ko para hindi makahalata ang pamilya ko! Kasi mahal kita at umaasa ako na magbabago ka! Ate naman! Baka mamatay ka na lang pero hindi pa nangyari ang bagay na yun. Alam mo Mike, sumusobra ka na eh. Maling-mali ka ng pamilyang binangga dahil pag nalaman ng mga magulang namin ang ginagawa mo kay ate, siguradong idedemanda ka nila. Wala namang ganyanan, Giselle. Anong walang ganyanan? Sana naisip mo yan bago mo pinagbuhatan ng kamay ang kapatid ko. Anong klaseng lalaki ka? Napakawalang kwenta mo! Papadudot dahil sa takot ni Mike na magsumbong sa parents namin at mademanda, ay agad siyang lumayas sa bahay namin. Pagkatapos ay inalo ko ang umiiyak kong kapatid para patahanin Papadudot. Kinausap ko siya at nalaman ko na ilang buwan na pala siyang sinasaktan ng siraulo niyang kinakasama, ngunit sinosolo lamang niya ang problema. Naawa tuloy ako sa kanya kaya dinamayan ko siya. Pagkatapos ay hindi na bumalik sa bahay namin si Mike kaya nag-decide si Ate Joanna na maghanap ng trabaho para may maipambuhay sa kanyang anak. Hindi kasi namin kayang sagutin ang malaking bahagi ng pangangailangan ng pamangkin ko dahil may iba rin kaming binabayaran na bills ni Papa at bumibili rin kami ng pagkain sa bahay. Si Mama naman ay nag-aalaga sa anak ni Ate Joanna noong natanggap siya sa isang bar bilang waitress. Pero makalipas ang 2 buwan, meron akong nalaman tungkol sa kanyang trabaho na labis kong kinagalit, Papadudot. Mag-usap nga tayo. Hindi pa ba tayo nag-uusap? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ah. Mukha ba akong nakikipagbiruan? Tsaka bakit ang aga-aga nagagalit ka na dyan? Hindi ba pwedeng simulan mo ang araw mo na may ngiti sa labi? Hindi. Pagkatapos ng mga nalaman ko dyan sa labasan nung bumili ako ng almusal. Ano ba kasi yun?
Aga-aga nakikichismis ka. Yun na nga. Wala naman sana akong pakialam kung ibang tao yung pinagchichismisan ng mga kapitbahay natin dyan eh. Kilala mo naman ako, ate. Hindi ako mahilig dyan, pero naintriga kasi ako sa pinag-uusapan nila nung tawagin ako at kausapin ng isa sa kanila eh. Si Aling Bebang, Oh, ano bang sinabi sa'yo ng babae na yun? na hindi ka lang daw basta serbidora dun sa bar na pinapasukan mo. Kasi nagbebenta ka raw din ng katawan mo. Totoo ba yun? Ibig sabihin, totoo nga! Pwede bang kumalma ka? Natutulig na tenga ko kakasigaw mo eh. Paano ko kakalma? Alam na ba to ni na mama at papa? Gaga ka ba? Siyempre hindi. Pag nalaman nila siguradong itatakwil na talaga ako ni Papa. Lagot ako doon. Kaya kung ayaw mong magkagulo tayo, manahimik ka. Itikom mo yung bibig mo ha. Ate naman, bakit ka naman umabot sa ganong bagay? Sa doon ako kumikita ng malaki eh. Palalagpasin ko pa ba yung tsansa? Napakaliit ng sinusweldo ko sa pagsiservidora. Kailangan kong maghanap ng malaki-laki ang kitaan para mabili ko ang mga pangangailangan ng anak ko. Ate, marami namang ibang trabaho dyan eh. Yung hindi mo kailangan magbenta ng katawan. Tumigil ka nga, Giselle. May makarinig pa sa'yo dyan eh. Ikaw kasi, masyado ka kasing padalos-dalos. Hindi ako padalos-dalos. Tsaka pinag-isipan ko naman to ng maraming beses bago ko ginawa. Wala lang talaga akong choice. Lalo't mag-isa na lang akong bumubuhay sa anak ko. Alam mo, kasalanan mo talaga to eh. Paano ko naman naging kasalanan yan? Hindi ko sana to papasukin kung di mo tinakot si Mike na ipapademanda mo siya. Sana, hindi umalis ang damuhong yun. Eh di sana, may katulong ako sa pagtataguyod sa anak namin ngayon. Pero ate, sinasaktan ka niya. Pag hinayaan mo siya na gawin yun sa'yo, baka mapatay ka na niya. Gusto mo bang mangyari yun? Alam mo, tama si Mike eh. Ang OA mo. Tingin mo naman papayag akong mamatay. Eh di naulila na ng maaga yung anak namin. Ay naku naman. Isip-isip din, Giselle. Hindi yung puro bugso lang damdamin ang pinapairal mo. Kaya ka siguro ganyan kasi wala ka naman sa posisyon ko. Anong ibig mong sabihin? Ni hindi ka naman iniwan ng kinakasama mo. At wala ka namang binubuhay na anak. Kaya pwede ba, Giselle? Huwag mo na lang akong pakialaman, okay? Kung gusto kong dumiskarte sa ganitong paraan, hayaan mo na lang ako. Buhay mo na lang ang pakialaman mo. Huwag na yung sakin. Kasi nakakapikon ka na eh. Sa lahat na lang ng bagay na ginagawa ko nandyan ka. Masyado kang pakialamera. Kanya-kanya na lang tayo para walang gulo. Papadudot nasaktan ako sa mga sinabi sa akin ni Ate Joanna. Lalo't kapakanan lamang niya ang iniisip ko ng mga panahong yon. Bagaman naminado rin ako na nadala ako ng galit kaya pinagbantaan kong ipademanda ang kinakasama niya. Ngunit kahit kailan ay hindi ako naghangad na mapasama siya. Saka ginagawa naman namin ang lahat ni Papa upang itaguyod sila ng anak niya kasabay ng pagtataguyod sa aming pamilya. Dahil sa away namin yon ni Ate Joanna ay may sugat sa aking puso na muling nagbukas. Yun din ang sugat na unti-unti na noong naghihilom na resulta ng mga away at hindi namin pagkakasundo ang dalawa. Nagsisi rin ako at nasabi ko tuloy sa aking sarili na sana'y hindi na lamang ako nakialam sa relasyon nila. Sana papadudot ay hinayaan ko na lamang siya na tratuhin ng mali ng kinakasama niya para hindi na niya ako masumbatan at matawag na pakialamera. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hinayaan ko na lamang at hindi na nakialam kay ate sa buhay niya para hindi na ako ma-stress. Kaya nga kahit nag-aaway sila ng parents namin matapos nilang malaman ang totoo niyang trabaho ay wala na akong pakialam. Sa huli ay wala na rin namang nagawa ang mga magulang namin. Kaya hinayaan na lang namin si ate Papadudot. Nakikita naman namin na nasusustentuhan niya ang kanyang anak kaya hindi na namin siya pinapakialaman sa diskarte niya sa buhay niya. Pero hindi naman nagkulang ng pagpapayo ang mama namin na pag-isipan pa rin daw ni ate ang mga desisyon niya sa buhay niya. At ang magiging bunga nito, kinatagalan. Bagay na pinagsawalang bahala lamang ng kapatid ko.
Tapos ay hindi nagtagal ay napansin na lang namin na nagbubuhay dalaga na siya. May mga punto na kasi na hindi na niya inaalagaan at inuuwian ang anak niya kesyo abala siya sa ibang bagay. Pag nasa bahay naman siya ay hindi niya inaalagaan ang kanyang anak. Kaya nakakasama ng loob dahil kawawa naman ang pamangkin ko, Papa Dudut. Dahil sa mga napansin kong yon ay kinumpronta ko ulit siya. Ate, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong pasa at kalmot? Sinong gumawa niyan sa'yo? Huwag kang maingay. Baka marinig ka nila mama at papa. Natutulog na sila oh. Hinaan mo lang yung boses mo. Paano ko hihinaan? Nag-aalala ako. Napaaway ka ba? Sino nakaaway mo? Oo eh. Napaaway nga ako. At si Bebang ang gumawa nito sa akin. Bakit naman sa'yo ginawa yan ni Aling Bebang? Huwag ka na ng maraming tanong. Napaka-chismosa mo. Tsaka, bakit bigla kaya ata nagkaroon ng pakialam sa akin, ha? Eh nung nakaraan lang eh, halos di mo ko kinakausap. Natural. Magkapatid tayo. Tsaka pagkatapos ko makita yung mga galos mo, kalmot at pasa nag-alala talaga ako. Tsaka umiwas lang naman ako sa'yo nun kasi nakakasama ka ng loob eh. Alam mo kahit kailan, masyado ka talagang maramdamin, Giselle. Sagutin mo na lang kasi ang tanong ko, ate. Bakit sa'yo ginawa yan ni Aling Bebang? Eh paano? Nahuli niya kami nung asawa niya na naglalampungan dun sa motel na pinagdalhan sa akin ng kulokoy na yun. Natiktikan pala kami ng asawa niyang dambuhala kaya huli. Ano? Ate naman! Bakit ba? Alam mo naman na trabaho ko to, di ba? Oo nga, pero asawa pa talaga ni Aling Bebang ang kinalantari mo. Nakakaluka ka naman eh. Eh anong magagawa ko kung naglalaway sa akin yung asawa niya? Eh lagi ko nga yung nakikita sa bar na pinagtatrabahuhan ko eh. Yun pala, lihim na akong pinagnanasahan. Kaya nung inalok na ako ng malaking pera, hindi na ako nagdalawang isip ah. Kaya lang di maingat eh. Nabugbog tuloy kami pareho ng asawa niyang balyena. Kanina, dambuhala. Ngayon naman, balyena. Tigilan mo na nga ang panlalait ng tao, ate. Tigilan mo rin ang pagkukunwaring mabait. Alam kong hindi ka rin malinis, no? Kaya huwag kang magbanal-banalan dyan. Anong pinagsasabi mo eh? Kumpara naman sa akin, grabe yung pinaggagawa mo. Hindi mo na naisip ang kahihiyan ng pamilya natin nung pinasok mo yung trabaho mo. Pati yung anak mo. Ano na lang ang sasabihin niya pag lumaki na siya at nalaman niya na ang nanay niya pakawalang babae? Wala akong pakialam. Tsaka subukan lang niyang ikahiya ako. Ibabalik ko siya sa matres ko. Teka nga, bakit ba masyado kang OA, Giselle? Ako nga walang pakialam sa nangyayari eh. Gagaling din naman tong mga sugat at galos ko. Tuloy ang buhay, ika nga. Ikaw lang tong problemado dyan eh. Samantalang ako relax lang. Alam mo, nabuti pa matulog ka na nga dun. Gagamutin ko lang tong mga sugat at galos ko tapos susunod na ako. Sige na, ayaw na kitang kausap eh. Masyado kang maraming sinasabi na nakakainis. Sige na, alis na. Ay, ewan ko sa'yo ate. Sana lang hindi dumating yung araw na pagsisisihan mo yung mga pinaggagawa mo. Kasi baka magsisi ka at sabihin mo na hindi kami nagpaalala. Papadudot na realize ko na kahit ano pa ang gawin at sabihin sa akin ng ate ko, ay nananatili pa rin ang pag-aalala ko sa kanya. Kaya siguro sa abot ng makakaya ko ay kinakausap ko siya ng matino. Kaya lang bastos ang kapatid ko at pinapalabas pa niya na kami ang masama dahil nakikialam daw kami sa kanya. Kaya nga simula noon ay nawala na ako ng amor sa kanya. Sinabi ko sa aking sarili na ayoko na talagang makialam pa. Na bahala na siya sa buhay niya anuman ang gawin niya. Malungkot at masakit para sa akin na magtanim ng galit para sa kapatid ko. Kaya nga pinatawad ko na lamang siya nang hindi na siya muling kinakausap. Sa anak na lamang niya ako may pakialam ng mga panahong yon na inaalagaan pa rin ng mama namin. In fact, mas close pa nga sa amin ang anak niya kesa sa kanya. Masasabi ko na gumaan at natahimik ang buhay ko noong hindi ko na pinansin si Ate Joanna.
Pero makaraan lamang ng ilang buwan ay may nangyari na naman, Papa Dudut. Ate, bakit mo naman ginamit ang number ko para gawing reference ng mga pinagkakautangan mo? Ay, sa akin tuloy sila tawag ng tawag. Huwag mong sagutin. I-block mo. Problema ba yun? Dali-daling solusyonan pinoproblema mo. Ewan ko ba naman sa'yo? Tingin mo di ko ginawang bagay na yan? Pues ginawa ko na yan bago pa ako nagsabi sa'yo. Pero ang dami pa rin kasi talagang tumatawag Araw-araw ibang number. Meron pa ngang nagbabanta sa akin na kapag hindi ka raw nagbayad, ako nang sisingilin. Hayaan mo lang sila. Hanggang pagbabanta lang naman ang kaya ng mga yan Tsaka, bakit ka nila sisingilin? Ako naman ang nangutang. Ayun na nga, ikaw ang nangutang. Ang dami mong utang. Saan mo ba ginagastos yung mga perang yun? Pwede ba? Wala ka nang pakialam dun. Anong wala? Dapat meron akong pakialam kasi akong binubwisit ng mga pinagkakautangan mo. Hayaan mo. Babayaran ko rin naman sila Paunti-unti lang. Mahinang kalaban. Teka nga ate, napapansin ko parang ilang araw na yung ubo mo Alam mo lahat na lang napapansin mo. Manawa ka naman. Hindi ko na sana papansinin pero baka naman mahawaan mong anak mo kakaubo mo dyan. Hindi yan. Layo naman ako sa kanya pag umuubo Wala ka bang iniinom na gamot? Ang totoo, kahit anong gamot ang inumin ko di naman tumatalab sa akin. Anong ibig mong sabihin? Nito kasing nakalipas lagi akong may sakit. Kung hindi ubo, sipon naman at lagnat. Dami ko na rin iniinom na gamot pero parang hindi naman tumatalab Pabalik-balik lang. Tapos nanlalambot pa ako. Naku, mukha ka nga ring matamlay. Teka, nilalagnat ka ba? Medyo mainit nga ako Ay naku, baka naman kailangan mo pang magpatingin sa doktor, ha? Baka kung ano na yan. Ayoko, wala akong pera. Anong wala kang pera ang dami mo ngang utang? Utang lang pero wala pa nga akong pambayad. Tsaka paano ako makakapagtrabaho kung ganitong nanghihina ang katawan ko? Peste naman kasing sakit to Nakikisabay pa. Ate, mabuti pa magpa-check up ka na. Hindi ka ba nakikinig sa sinabi ko kanina? Wala nga akong pera. Basta, ako nang bahala. Anong ikaw na ang bahala? Ako na magbabayad pang pa-check up mo. May naitatabi pa naman ako dito kahit konti. Tsaka, nag-aalala na ako sa'yo, te. Baka mapano ka na dyan, lalo na tagal mo na palang may sakit. Ay nako, parang ito lang naman Gagaling din ako. Pero mas mabilis kang gagaling kung magpapatingin ka sa doktor at iinom ng tamang gamot. Ay, kaya pwede ba ate, makinig ka naman sa akin? Kahit ngayon lang Alam ko na ikaw ang mas matanda sa ating dalawa. Ikaw nga yung ate, di ba? Pero sa pagkakataong to, hayaan mo naman ako natulungan ka. Isipin mo na lang, pag gumaling ka, makakapagtrabaho ka na ulit at mababayaran mo na yung mga utang mo. Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Basta, hindi ko babayaran sa'yo yung gagastusin mo sa pagpapadoktor ko Oo, kahit hindi mo nabayaran, tulong ko na yun sa'yo. Papa Dudut, pinagamot ko nga si Ate Joanna dahil labis akong nagwo-worry sa kanyang kalagayan. Ngunit ang simpleng sakit na pala na yon ang magiging mitya ng mas malaking dagok na kakaharapin ng aming pamilya. Kasunod kasi noon ay nagkaroon siya ng iba't ibang sakit na komplikasyon na pala ng mas malalang sakit na meron siya ng panahong yon. Natuklasan namin na nagpositibo sa HIV si Ate Joanna. Gumuho talaga ang mundo namin nang malaman namin ang totoong sakit ni Ate Joanna na posible niyang nakuha dahil sa trabahong pinasok niya. Sobrang sakit para sa amin. Lalo na kina mama at papa na makitang unti-unting nagiging matamlay si Ate Joanna. Habang tumatagal kasi ay humihina ang kanyang resistensya ng dahil sa sakit niya.
Ilang taon ding nakipaglaban sa sakit niya si ate bago siya bumigay at tuluyang natulog sa kamatayan nito lamang 2024. Naulila niya ang kaisa-isa niyang anak, ngunit nangako ako sa kanya bago siya mawala na aalagaan ko ang pamangkin ko. Mamahalin at hinding-hindi pababayaan. Alam ko na kahit papaano ipanatag na ni Lisa ni Ate Joanna ang mundong ito. Yun ang rason kung bakit ako na ang tumatayong guardian ng pamangkin ko. Mahal na mahal ko siya at kahit na may hindi kami pagkakaunawaan ng mama niya noong araw ay sinantabi ko na yon. Mas nanaig kasi sa akin ang pagpapatawad at pag-ibig, lalo na at kadugo ko sila at pamilya kami. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong basahin at itampok sa programa po ninyong Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Giselle. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.